Hello mga ka-offloader sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Today is May 6, 2026, Miyerkules. So, review tayo ng top gainers sa Pilipinas Market. Paano ba palaguin ang 1,000 pesos mo o 10,000 pesos mo? Panoorin yan dito. So, para malaman mo kung paano, huwag kang bumitaw. Hawak mo ang beat. So, diyan. Stay put ka lang diyan, huwag kang malis, So, pero bago ang lahat, mga ka-offloader sa Pinas. Ako po si offloader. Nag-trade tayo sa blue chip stocks at nagre-review tayo kahit hindi blue chip, So, comment down below lang para kapag tayo, kung anong stock ang gusto nyo. Pero huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung bago ka pa lang sa offloader sa Pinas Market at sa Doodle Goose to US Market naman kung ikaw nag-trade sa US of America. So ngayon ang Philippine stock market is up siya ng 0.93%, 5,953. At ang pula, ang property, karamihan ay kulay berde. So, sign na ba to? So, nangunguna, most active, ICT, Nickel, EP, EPX, BPI, MBT, BDO, Ali, Plus. Kaso, baka mamaya magkulay berde yan. Advance naman, ito sila ang mga advance. Mga decliners, ito naman. So, let's go! Let's start! Paano palaguin ang 10,000 pesos mo? So, kahapon yata to, huling natin, dito kay offloader. So, kahapon, yan, si ICT, nasa ICT, So, na pictures din. Talagang malakas si ICT. Kahapon nagbukas siya dito, pero nagbintahan, maraming nag-take profit, pero bumalik pa rin, bumalik pa rin yung bumili. So, kung wari, so dito, so maraming takot dito bumili kasi baka babagsak nga, kasi bearish sign siya, pero pinasok talaga siya ng mga foreign investor. So, talagang si ICT, hindi pa natin alam kung saan tong, kasi nagpo-form siya ng Elliott Wave, perfect ang Elliott Wave niya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, so 5 puntos. So yung 0.4 na pababa, hindi pa natin nakikita kung saan talaga siya patungo. So talagang parang gusto mo nang abutin tong target price na 850 o 790, malapit na kay Metro BDO naman. So kung meron kang pira, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-offloader na 10,000 pesos, tapos dito ka nakabili sa baba, o kahit bibili ka ngayon, so kasi ang target price naman natin is 850, so kung meron kang 10,000 o 1,000, ibili mo dito kay kay ICT, meron kang makukuha na 810% kung mahit niya yung 850. So, ibig sabihin, yung 1,000 mo, kumita ng 100. So, tumubo siya, di ba? Kung may 10,000 ka, kumita siya ng 1,000. Di ba? So, tumubo. Yun ang isang paraan para magkaroon tayo ng additional income o passive income, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-Pilipino. Lalo na nagsitaasan naman ang bilihin sa Pilipinas. Ngayon, 7.4% na naman ang inflation rate natin. Kawawang Juan. So, kung umaasa ka lang palagi sa sahod, yung sahod mo, at tapos walang increase, talagang kukulangin yan. So, samantalang kung bumili ka lang stock, ito medyo may kamahalan to So, wag ka munang umalis para hanapan ko kayo o meron tayong makitang yung mga piso-piso lang na stock, So, isa diyan,
panoorin mo tong video na to, si Spinic o Engine, na magbibigay ng liwanag ng buhay mo. Ano? So, yan, panoorin mo yan. So, para mapanood mo yan, subscribe ka naman. Yan, panoorin mo yan. So, yan si ICT. Ano? So, si Nickel. Ito, si Nickel. Sabi natin nung nakarang araw naman, dito si Nickel ay aakyat. At dahil may sell order block dito na pula, pwedeng mag-bounce back tapos aakyat ulit. So, talagang umakyat siya. So, una ginawa niya, nag-drop muna siya, tapos umakyat, ano? So, na-break na niya tong 5.15. Burahin natin yan para hindi kayo maguluhan. So, hawak natin to si Nickel, ano? Si Nickel, meron tayong sa First Metro, meron tayong 5,000 na share. At sa kay video, meron tayong 7,000 na share. So, nasa ano na yan, almost 23,000 na share, ano? So, kung mahit yung target natin diyan ng mga size o 6.75, tayo ay kikita na. Malapit na yan, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga ka-Doodles. So, kung meron kang 10,000 at 1,000 naman kay ngayon at gusto mo siyang ibili, piling lumago yan, ano? So, ito mura, 5 lang, 5.45. So, ibig sabihin yan, kung meron kang 10,000 o 1,000 ba, 1,000 na lang muna. Divide mo ng presyo na 5.45. So, meron kang 183 share. So, ito dahil mura siya, ang ano nito board lot is nasa 100. So, 100 lang yung mano mo. Pero kung may 10,000 ka, nasa 1,000 naman 800 yung makukuha mo, ano? So, kung may 10,000 ka nga, 10,000 lang tayo para medyo malaki-laki. So, meron kang 1,800 na share. Tapos, umangat yan siya ngayon. Pagbili mo is 5.45. Tapos, naging 6.45. Para madaling kwentahan, ano? So, umangat siya ng piso. So, ibig sabihin yan, yung 1,800 mo, kumita siya ng piso. So, multiply mo ng piso, di maging 1,800 pesos din ang kikitain mo. So, yung 10,000 pesos mo, naging 11,800. So, ganun yun paano paluguin ang ating maliit na pira na pwedeng lumaki, ano? At maging passive income. So, katulad yan, no? Sabi ko, 5.5, paangat siya. So, yan, talagang umangat siya ng 5.45, di ba? So, yung sabihin natin, 5.45. So, tumubo siya ng 0.45. So, mayroon kang 1,800 times mo ng 0.45. So, kumita ka na ng 810 sa ilang araw lang na pagbili dito, ano? So, dito, ilipat natin to. Itong si Nickel, kailangan niyang i-break tong 5.67. Pag na-break niya yan, pwedeng dumiretso na yan sa taas kasi mayroon pang isang order block, sell order block dito sa bandang 6.6, yung pula na yan, itong pula, no? So dito, so kailangan ang maaari dito kasi pwede tingnan natin sa small time frame. Ito si Nickel pwedeng mag pullback. Nag-umpisa na nga siyang pullback eh. So dahil diyan may mga sell order block diyan, pwede magganito, pwede mag-resist, tapos pwede siyang umakyat, ano? So, ganun yung natin. So, in general, ganun yung gagawin ni Nickel. So, ganyan. So, maray lang muna natin ito. Ito lang, ganyan. Tanggalin lang natin yan para hindi magulo. Basta, papuntang pataas yung natin kay Nickel. So, ito, parang gusto kong baguhin. So, ganyan, no? So, nag-pullback, nag-umpisa na siya pullback, kasi dahil meron ngang sell order block yan, itong pula na yan. So, okay lang yan kasi malakas pa naman eh. So, tayo, hinaabangan pa natin na balikan tayo ng presyo. Meron tayong nakaabang na 6 pesos na presyo sa video na 17
So malaki yan pag bumalik yan. So nitong sahod hindi natin na kasi binili natin kay Pure Gold kasi nakitaan ko si Pure Gold na talagang hataw na siya. Although dito sa nickel, marami naman yung hawak natin na share ay tama na yon. So sa iba naman tayong sektor So next naman si SGP. So si SGP din. Noong huling vlog natin dito, tapos kahapon dito, isang araw dito. Ito yung huli pala natin. Pero bago diyan dito yan So si SGP naman, ang target price natin dito ay 30. Marami tayong vlog niya SGP 30. So nagpapatunay yan na hindi gawa-gawa tong natin dahil sa thumbnail natin mayroon tayong So ilipat natin to dahil si SGP ang target talaga natin dito itong 28 So titingnan natin dito nagkaroon na siya ng resistant. Although wala namang dito sa kabila all time high to So walang resistant diyan. Ang resistant dito ngayon to o kahapon. So dito merong mga sell order block o mga seller dito banda So kailangan niyang i-break yang 25.80. So kung tingnan natin sa 1 hour time frame, so talagang 30 minutes time frame sa talagang may nagbintahan So pagdating dito sa 25, so kailangan talagang i-break to ni SGP para tuloy-tuloy siya sa taas. O baka baka sa pagdating ng Huwebes o o baka ngayon maglaylo mo na to si SGP dahil para maging healthy yung presyo, bababa muna dito sa 24 at aakyat ulit bago siya ganon So piling gumanon yan si SGP kasi ilang araw na rin yan siya na umangat. So marami ng mga foreign investor dito na kumita 14%. So kalakihan ng pera nila talagang magbintahan yan, mag-take profit yan sila. Ganon yung ginagawa nila So, next is OGP. Yung last nating vlog kay OGP ay dito banda, So, kailan ba natin na-vlog to si OGP? Somewhere down the road. Parang dito, matagal-tagal natin na-vlog yan. So, presyo. Natin nakita, OGP. So, hindi ko makita. Basta nandito yan si OGP. So, target price natin ni OGP dito sa trend line na to, So, sa ngayon, medyo pa rin siya. So, ang ginawa, imbis ang natin dito, akyat, bababa. Pero ang ginawa niya, bumaba siya, So, ilipat na lang natin to. Diyan. So, ang dito, dahil may sell order block dito, pwedeng mag-bounce back. At mag-resist dito banda at pwedeng umangat naman ulit So tingnan natin to si OGP. So kung pasukin mo siya long term naman walang problema dahil ang target price natin dito kay OGP nandito sa bandang 50. Meron ba tayo sa mga broker natin? Wala natin, hindi natin nakuha sa ating mga broker, wala yata. So si Trending View, titingnan natin kung meron ba siya. Wala, ito, meron siya. Forecast. So, meron siyang 44 na target price. So, tayo is 50 dahil dito ang trend line natin. 44 dito, nasa gitna, Itong, So, walang, malapit tayo. Kasi yung, natin, itong top, dalawang top na yan, tatlong top, kinukonek-connect natin kaya nakabuo tayo ng target price. So tingnan mo dito, di ba? Ganyan. So dito siya bumababa, dito baba. So ngayon nasa baba siya So maaari talagang umangat yan. So pag umangat yan, yung 10,000 pesos mo ay kumita ng 44%. So ibig sabihin kikita ka ng 4,000 pesos kung tuloy-tuloy ang pag-angat ni OGP. Para lang po mga OFW, mga ka-uploader, hindi po ako isang financial advisor, ako po isang OFW na katulad nyo na nagsusumikap ng magkaroon ng passive income para naman tayo ay makapag-decide na kailan na ba nating mag-retiro. 55 years old na po ako at matagal-tagal na dito sa Middle East. Kaya mag-subscribe kayo para
masamahan niyo ako sa aking journey sa pagtitrade sa Pilipinas market. Maraming salamat. Huwag umalis, meron pa tayong 3 stock na i-review. Bago din pala ang lahat, ang palitan ng US piso ay nasa 61.38. Nakapadala na ba kayo mga ka-OFW? Ang crudo naman ay nasa 106. So that is our commercial of the day. So next is Isin. So si Isin, ang vlog natin dito matagal-tagal na. Sabi natin na aakyat siya din. Umakyat nga siya Yan, umakyat, ganun. Pero bumaba din pagdating dito, So, titingnan natin kung saan ba talaga to si Isin. Kasi mayroon pa siyang mga sell order block dito, itong pula, na kailangan niyang ubusin, Or, so, nakumpleto niya yung B, nakumpleto na niya yung B pattern, tapos bumaba naman siya. So, posibleng itong si Isin, pwedeng kailangan, pag bumaba yan, kailangan niya mag-hold dito sa 439. At kailangan niyang, para umakyat siya, kailangan niyang i-break itong, dito siya mag-hold sa 476, 474, apat ang pangalawa tong 439. So, pag hindi niya, kung pulse breakout lang to, kasi nag-breakout na siya, pero dahil maraming resistant dito banda So, mayroong resistant diyan. So, kailangan niyang i-break yang 484. So, panay nag-resist, So, dahil, ang lang dito kay Isin, mayroong demand naman itong kulay green. So, kailangan matrigger naman yan. So, baka i-trigger na yan dito. Baka bababa muna si Isin dito bago siya bumalik doon sa taas, Or pwede ding dumiritso yan si Isin dito. Pwede din yang dumiritso yan si Isin, So, pakiramdaman natin kung saan talaga ang gustong gawin ni Isin. So, sa ngayon, hold muna tayo dito kay Isin. Huwag muna tayong basta-basta pumasok para hindi maipit. Marami na pang mapagpilian pa. Next, Metrobank. Kung ikaw ay nag-iipon kay Metrobank, bakit hindi mo siya bilhin, mga ka-OFW, mga ka-Pilipino? Yung savings mo ay hindi kumikita yan. Samantalang kung bibilhin mo, parehas lang naman, nag-iipon ka kay Metrobank, bakit hindi mo bilhin si Metrobank? Ganon din yun. Huwag mo lang ibinta kung pababa. Kung hindi ka pa kumita, hindi nawawala yung pera mo. Paper loss pa lang yan. Katulad ko, meron akong hawak ni Metrobank na 3,900 at sa halagang 74.91. Kumita tayo kay Metrobank sa paraan ng dividends. Kumita tayo ng 12,000. Nasaan na yung video natin? Na 12,000 yan. Panoorin nyo yan paano ako kumita sa Metrobank ng dividends. So, dito yung hawak natin, pero hindi natin bininta si Metrobank dahil may tiwala naman tayo na aangat pa rin to si Metrobank. So, itong dito, ito yung bottom trend line natin. So, kailangan ni Metrobank mag-hold dito sa ating resistant na yan. 62.8. Kung hindi nyo nakita yung linya, sinabi ko naman na 63. Nasa 63 ang resistant. Dapat mag-resist si Metrobank para tayo ay babalik doon sa taas. So, kung mag-ano siya dito, mag-drop pa siya, ay kailangan niya mag-pull back diyan para umalik sa taas si Metrobank. Kasi kung hindi, ay sa kangkungan tayo pupulitin. Pero ganun pa naman, tiwala tayo dito kasi napakalaki itong Metrobank. So, yan tayo sa, kasi nasa bottom pa siya So, maaari itong magbago. Pwedeng umangat yan si Metrobank. So, dahil ang target price naman ng mga broker natin is 81, si BDO naging 90. Ibig sabihin yan, may chance talaga. Kasi from 81,
naging 90 ano. Tapos si Cole 895, si Metro sarili niyan 89 ang presyo. Si TradingView naman na ating platform na ginagamit, palagi nating nasa 86 yung target price niya. So medyo mababa siya pero okay lang yan kasi pasok pa rin tayo sa ating trend line. Itong si Metrobank, para ma-confirm natin yung presyo niya, gumawa siya ng bullish flag, di ba? So, pag na-break to niya yung taas na yan, maaari si Metrobank ay lumipad doon sa taas. Tingnan mo to, ito, di ba? Bullish flag din yan eh, yung ginawa niya dito. Yan. Tapos mayroon pa dito, yan. Gumawa din ng bullish flag diyan, bullish flag. Tapos umangat sa taas. Ito naman, gumawa din siya ng bullish flag, tapos umangat sa taas, ano? Dito, gumawa din siya ng bullish flag, umangat sa taas. So, maaari talagang gagawa siya ng, ano? So, yun yung ano natin na ito, si Metrobank ay kailangan yung ma-break itong ano na yan. So hiramin natin itong lalim ang poste niya, no, para makakuha tayo ng target price. Pwedeng diyan nilagay, so hit yung 90, parang gusto mo ng malakihan, pwedeng 105 ang titirahin niya. So sa ngayon ay dito lang muna tayo sa ano natin, sa mga broker natin. Ipantay lang natin 96, 95, ganyan, di ba? So yun yung ano natin. So kailangan pag bumalik na yan si Metrobank, kailangan niyang i-break tong presyo na to. So ibig sabihin yung 10,000 mo naman ngayon, kung bibilhin mo, kumita ka na naman, ano? So yan, no, porsyento 18%, yan lang. Pag na-break niya yan, matira yung ano, baka mga 30% na yan. Na-hit yung target, so nasa 50% nga ang kikitain. Yung 10,000 mo, kikita siya ng 5,000 sa isang taon, ano? Saan ka pa? So, yan ang ating top gainers ngayong araw na to, mga ka-OFW. Tuloy-tuloy pa rin yung pamamayagpag nila, hindi nagbago yung ang ating ano. Tingnan mo si Spinik, oh. Si Spinik, magalaw siya ngayon. Down siya, pero kahapon, ano na tayo niyan eh. So, Spinik, huwag ka munang umalis. So, yan, oh. Nasa 170. May kinita na tayo ng 7,000 dyan kay Spinik dahil ang hawak natin is nasa 1.52 sa 34,000. So, kumita na tayo ng 7,000 dyan pero hindi ko pa bininta. So, paper money pa lang yun. Hindi pa siya realistic na money kasi hindi ko naman bininta, no? So, sa ulitin mga ka-OFW, mga ka-uploaders, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po at bukas naman ulit sa ating top gainers ay abangan nyo, ano? Mamayang hapon mag-upload tayo sa kay Pure Gold. So, gaya ng sabi natin na special upload katulad ni Spinik, ano, si Pure Gold. So, adios mi amigos, mi amigas. Maraming salamat sa lahat. Babus!